Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 pataas, pakiusap, huwag ninyong iskip ang video na ito. Dahil ngayong Abril 2026, maraming nangyayari sa paligid ng inyong pensyon, ng inyong cash benefits, at ng inyong mga karapatan bilang isang senior citizen ng Pilipinas, at marami sa inyo ay hindi pa nakakaalam na may pera palang naghihintay sa inyo. Hindi ito kwento lang, hindi ito hula, ito ay totoo at importante ito para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Isipin ninyo ito, kayo ay nagtatrabaho ng matagal, nagbayad ng buwis, naglingkod sa pamilya, nagtiis ng mga hirap, at ngayon, sa inyong mga golden years, ang gobyerno ay nagsimulang magbigay ng mas maraming tulong. Pero ang problema, maraming senior ang hindi nakakatanggap ng lahat ng benepisyo na para sa kanila dahil hindi nila alam ang mga hakbang. Mayroon na silang karapatang makuha ang pera pero walang nagsasabi sa kanila kung paano. Iyon ang dahilan kaya nandito tayo ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang posibleng kabuuang P-T-Natrant 500 na maaaring makuha ng mga karapat-dapat na senior ngayong Abril 2026 mula sa iba't ibang pinagkukunan. Pag-uusapan din natin ang mga bagong update sa SSS, GSIS at ang DSWD Social Pension. Sasabihin ko rin sa inyo ang mga nakatagong benepisyo na hindi lahat ay nalalaman, ang mga panganib na maaaring mawalan kayo ng benepisyo, at ang pinakamatalinong mga paraan para mapakinabangan ang lahat ng inyong pinaghirapang benepisyo. Kaya manood tayo hanggang sa dulo. Dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Magtanong tayo ng malinaw, saan nanggagaling ang numerong 80,500 na ito? Hindi ito isang solong tseke mula sa iisang tanggapan. Ito ay isang kombinasyon ng maraming benepisyo na magkasamang makukuha ng isang karapat-dapat na senior sa loob ng isang buwan o isang cycle ng payout ngayong Abril. Pag-usapan natin ito ng isa-isa para maintindihan ninyo ng maayos. Una, mayroon tayong DSWD Social Pension Program. Ang indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas ay patuloy na tumatanggap ng 1,000 bawat buwan mula sa programa ng DSWD. Ngunit huwag kayong malito. Ang payout ay hindi palaging buwan-buwan ang release. Ang ilang mga benepisyaryo ay tumatanggap ng 3,000 para sa quarterly payments, habang ang iba naman ay tumatanggap ng 6,000 para sa mga naipon na halaga. Ibig sabihin, kung hindi kayo nakatanggap ng isang buwan, huwag agad mag-alala. Maaaring nakaimbak pa ang inyong pera at irerelasyon sa susunod na payout. Ito ang social pension component, hanggang 3,000 para sa isang quarter. Pangalawa, kung kayo ay SSS pensioner, may magandang balita para sa inyo. Sa ilalim ng Multi-Year Pension Reform Program, ang 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensions ay automatikong naidadagdag sa inyong buwanang disbursement. Halimbawa, kung ang inyong buwanang SSS pension ay 5,000, ang 10% ay 500 na dagdag. Ang ibang mga pensioner na may mas matagal na serbisyo ay maaaring may mas mataas pang pensyon na umabot sa 6,000, 7,000, o kahit higit pa. Ang minimum pension ng SSS ay twice 200 kung may hindi bababa sa 10 credited years of service o 2,400 kung may hindi bababa sa 20 taon. Pangatlo, para sa mga GSIS pensioner, ang inyong benepisyo ay nananatiling malakas. Ang GSIS Touch app ay pinalawak na para hayaan ang mga retiree na pamahalaan ang mga claim, tingnan ang pensyon, at matanggap ang taunang cash gifts ng ganap online. Hindi na kayo kailangang pumunta pa sa opisina. Ang monthly pension ng mga GSIS retiree ay kadalasang mas mataas kaysa SSS, depende sa inyong posisyon at taon ng serbisyo. Maaari itong umabot sa P10,000 hanggang 15,000 o higit pa. Pang-apat, mayroon ang mga local government units or LGU na nagbibigay ng sariling tulong pinansyal. Yung mga indigent senior sa Pasig City, halimbawa, ay tumatanggap ng 1,000 buwanang social pension mula sa lungsod, kasama ang mga libreng serbisyong pangkalusugan, kabilang ang check-ups, gamot, at lab tests.
Ang ibang lungsod tulad ng Quezon City, Makati at Muntinlupa ay may kani-kanilang cash assistance at serbisyo para sa mga senior. Kung hindi ninyo pa tinatanong ang inyong lokal na OSCA tungkol sa mga ganitong programa, ngayon na ang tamang panahon para gawin iyon. At panglima, huwag kalimutan ang value ng inyong 20% senior citizen discount. Ang mga senior citizen ay may karapatang sa 20% discount sa mga gamot, transportasyon, pagkain, at utility bills. Kung inyong kalkulahin ang lahat ng inyong buwanang gastusin sa gamot, pagkain sa labas, at iba pa, ang savings mula sa discount ay madaling umabot ng 1,000 hanggang 3,000 bawat buwan na parang dagdag na cash sa inyong bulsa. Kapag pinagsama-sama ang lahat, ang DSWD quarterly payout, ang SSS or GSIS pension, ang LGU assistance, at ang epektibong halaga ng inyong mga discount, ang kabuuang 18,500 ay isang makatotohanang target para sa mga senior na nag-aaral at kumukuha ng lahat ng benepisyong para sa kanila. Mga kababayan, pag-usapan naman natin ang mga pinakabagong update na direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong 2026. Ang pinakamahalagang bagong batas na dapat ninyong malaman ay ang Expanded Centenarians Act. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior na umabot sa 80, 85, 90 at 95 taong gulang ay karapat-dapat na sa isang one-time cash incentive na karaniwang 10,000 para tumulong sa mga gastusin sa kalusugan. At para sa mga maaabot ang 100 taong gulang, malaking selebrasyon iyon dahil ang gobyerno ay nagbibigay ng 100,000 cash gift kasama ang isang liham mula sa Pangulo. Kung mayroon kayong lolo o lola o kayo mismo ay papalapit na sa isa sa mga milestone na edad na ito, mag-apply na agad at huwag hintayin ang huling minuto. Hinihikayat ng NCSC ang mga senior o kanilang mga pamilya na mag-submit ng aplikasyon 4 hanggang 6 na buwan bago ang milestone birthday. Para naman sa ating mga SSS members at pensioner, may darating na napaka-importanting update. Ang taong 2026 ay nagdadala ng Tranche 2 ng 3 tranche na Pension Reform Program. Isa pang round ng pension increase para sa lahat ng pensioner simula Setyembre 2026. Hindi ito biro. Ito ay 10% na dagdag sa inyong monthly pension. Kaya kung kayo ay ngayon ay tumatanggap ng 5,000 bawat buwan, pagdating ng Setyembre, maaaring 5,500 na ang inyong tatanggapin. Ito ay automatiko. Hindi na kayo kailangang mag-apply ng hiwalay. Para sa GSIS pensioner, mayroong magandang balita tungkol sa survivorship pension. Ang GSIS ay opisyal na nag-implement ng pag-alis ng limit sa survivorship pension. Kaya ang mga balo at byuda ay maaari na ngayong tumanggap ng buong 50% survivorship pension nang walang mga nakakahadlang na income ceiling. Noong nakaraan, kung ikaw ay isang surviving spouse na may sari-sariling trabaho o kita, maaaring mabawasan ang iyong survivor pension. Hindi na ito mangyayari ngayon. Ito ay malaking tagumpay para sa mga pamilyang naghihirap pagkatapos na mawalan ng isang mahal sa buhay. At para sa ating mga kababayang nasa waitlist pa rin para sa DSWD Social Pension, mayroon ding magandang balita. Ang DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nag-anunsyo na ang budget para sa Social Pension Program ay tumaas sa 51.8 billion mula 49.8 billion noong 2025 at ang pangunahing layunin ng dagdag na pondo ay harapin ang backlog sa pag-enroll ng mga bagong benepisyaryo. Kaya kung kayo o ang inyong kamag-anak ay naka-waitlist, huwag sumuko. Mas maraming pondo ang nakalaan ngayong 2026 para mapabilis ang proseso. Ngayon, pag-usapan natin ang parte na gustong-gusto ko, ang mga nakatagong benepisyo na hindi karaniwang nalalaman ng mga senior, pero malaking tulong ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Una, alam ba ninyo na kayo ay may karapatang sa 5% discount sa inyong kuryente at tubig? Ang mga senior citizen ay may karapatang sa minimum na 5% discount sa kanilang buwanang bayad sa kuryente at tubig basta ang konsumo ay hindi lalampas sa 100 kWh para sa kuryente at 30 cubic meters para sa tubig. Ang kondisyon,
Ang account ay dapat nakalagay sa pangalan ng senior citizen. Kung ang bills ninyo ay nasa pangalan ng inyong anak, kausapin sila tungkol sa paglipat ng account sa inyong pangalan para ma-enjoy ang savings na ito. Pangalawa, alam ba ninyo na kahit wala kayong dala na OSCA ID, maaari pa rin kayong mag-avail ng senior citizen discount? Sa ilalim ng RA 994, ang isang senior citizen ay maaaring magpresente ng anumang valid government ID na nagpapakita ng kanilang edad at ang mga establishment ay obligadong ibigay ang diskwento, hindi lang para sa OSCA ID holders. Maraming senior ang hindi alam ito at umuwi ng walang diskwento dahil nakalimutan nila ang kanilang OSCA card. Huwag hayaang mangyari iyon sa inyo. Pangatlo, may karapatang sa priority lane kayo, hindi lang sa mga ospital. Kasama sa mga benepisyo ng senior citizen ang priority lanes sa mga bangko, ospital at tanggapan ng gobyerno. Kung ikaw ay isang senior at hindi binibigyan ng priority service sa isang bangko o gobyernong tanggapan, maaari kang magreklamo sa NCSC o sa DTI. Ito ay inyong karapatan. Pang-apat, kung kayo ay nakatira sa isang lungsod na may sariling OSCA program, huwag palampasin ang mga additional benefits na maaaring available sa inyong lugar. Ang ilang barangay at munisipalidad ay nagbibigay ng cash gifts at rice distribution bilang karagdagang tulong sa mga senior. Hindi ito nalalaman ng lahat dahil bihirang mag-advertise ang mga LGU. Pumunta sa inyong pinakamalapit na OSCA office at direktang itanong, ano pang mga benepisyo ang available para sa akin dito sa aming lungsod o bayan? Ang sagot ay maaaring magpabago ng inyong buwan. Mga kababayan, isa sa mga pinakamahalagang parte ng video na ito ang tungkol sa mga panganib. Mga bagay na maaaring mawalan kayo ng benepisyo kung hindi kayo maingat. Una, ang social pension ng DSWD ay para lamang sa mga tunay na indigent senior. Ang mga senior citizen na tumatanggap na ng pensyon mula sa SSS o GSIS ay hindi karapat-dapat sa DSWD social pension. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS o GSIS pension at nakatanggap ng DSWD social pension nang hindi dapat, maaaring humingi ng refund ang gobyerno. Tinatawag itong clawback. Kaya maging tapat at huwag mag-apply sa programa kung hindi kayo karapat-dapat. Pangalawa, para sa mga SSS at GSIS pensioner, mahalaga ang pag-verify ng inyong pension account. Ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ay maaari na ngayong gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch app gamit ang facial recognition. Kung hindi kayo nag-confirm bilang buhay na pensioner, maaaring suspindihin ang inyong pensyon kahit aktibo kayo. Huwag hayaang mangyari iyon. I-download ang GSIS Touch app ngayon o pumunta sa pinakamalapit na GSIS Service Desk. Pangatlo, huwag palampasin ang inyong milestone cash gift mula sa Expanded Centenarians Act. Tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan ninyong mag-apply ng maaga, hindi automatiko ang benepisyong ito. Ang proseso ay kinabibilangan ng pagsusumite ng mga dokumento sa OSCA o LSWDO, pagkatapos ay i-re-endorse sa NCSC Regional Office para sa validation. Kung hindi kayo mag-apply, hindi kayo makakatanggap ng pera kahit nakarapat-dapat kayo. Ito ang katotohanan na gustong ipaalam ng video na ito sa inyo. Pang-apat, tungkol sa mga 20% discount, mayroon ding limitasyon. Kapag ang isang senior citizen ay bumili ng produkto na may promo, maaari silang makuha ng isa lamang sa dalawang diskwento, ang senior citizen discount o ang promo, alinman ang mas mataas. Hindi maaaring pagsamahin ang dalawa. Alam ito para hindi kayo mapabilib ng mga cashier na magsabi na, promo na yan kaya wala na senior discount. Mga kaibigan, ngayon naman, pag-usapan natin ang mga konkretong hakbang na maaari ninyong gawin ngayon para matiyak na natatanggap ninyo ang bawat pisong para sa inyo. Una, pumunta sa inyong pinakamalapit na OSCA office at i-update ang inyong records. Siguraduhin ang inyong OSCA ID ay hindi expired at ang lahat ng inyong impormasyon ay tama at updated. Dala ang inyong PSA birth certificate, barangay certificate at isang valid ID. Libre ang lahat ng serbisyo ng OSCA.
Pangalawa, para sa mga SSS member, i-download ang My SSS mobile app o bisitahin ang my.ssgov.ph para tingnan ang inyong pension amount, payment history, at para i-verify kung natanggap na ang inyong pension increase. Maaari rin ninyong i-check ang inyong updated na halaga sa pamamagitan ng My SSS card. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa digital platforms ng SSS, hilingin sa isang kamag-anak na tulungan kayo. Pangatlo, para sa mga indigent senior na hindi pa nakakatanggap ng DSWD social pension, huwag sumuko. Ang DSWD ay nagtatrabaho upang ma-enroll ang 500,000 pang seniors sa social pension program sa 2026. Pumunta sa inyong lokal na DSWD office o barangay at itanong kung paano ang proseso ng pag-apply o kung anong hakbang ang susunod para sa mga naka-waitlist. Pang-apat, kung kayo ay papalapit na sa 80, 85, 90 o 95 na taong gulang, simulan na ang pag-apply para sa milestone cash gift ngayon. Huwag hintayin ang inyong aktwal na kaarawan. Ang 4 hanggang 6 na buwan na advance application ay inirerekomenda ng gobyerno mismo. Ang 10,000 cash gift ay malaking tulong para sa inyong kalusugan at pangangailangan. Panglima, ituro sa inyong mga anak o apo kung paano kayo tulungan na ma-avail ng lahat ng inyong mga benepisyo. Maraming senior ang nag-iisa lang at hindi alam kung saan magsisimula. Ang isang kamag-anak na handang tumulong ay ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong mayroon ngayon. Mga mahal naming kababayan, ang mensahe ng video na ito ay simple lamang. Kayo ay nagbigay ng lahat sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, at sa inyong bansa. Ngayon, oras na para tanggapin ang tulong na para sa inyo. Ang 15,500 na pinag-usapan natin ngayon, ito ay posible. Hindi ito imposible. Ngunit hindi ito darating sa inyong pintuan ng mag-isa. Kailangan ninyong kumilos, kailangan ninyong magtanong, kailangan ninyong makipagtulungan sa inyong pamilya at sa inyong lokal na opisina. Huwag hayaang ang kakulangan ng impormasyon ang maging hadlang sa pagkuha ng inyong pinaghirapang benepisyo. Ang bawat senior citizen ng Pilipinas ay may dignidad, may karapatan at may halaga. At ang gobyerno, sa lahat ng pagkukulang nito, ay nagtatrabaho ngayon para bigyan kayo ng mas malaking suporta. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga kamag-anak na senior. Marahil ay may isang lolo o lola sa inyong buhay na kailangan itong marinig. I-like, i-share, at mag-subscribe para sa mga susunod na update. Maraming salamat at alagaan ninyo ang inyong sarili. Mabuhay kayong lahat!